pamilya! Amen! Mukhang dun lang may mga pagpapala. Ulitin mo! Raragasa ang pagpapala sa buhay ng pamilya mo! Amen! Pag nagdadagdag tayo, dapat Amen! Dapat ganon kalakas. Diba? Amen! Very good, children. Kanino to? Amen! Yun! Kanino to? Very good talaga, children. Nakakatuwa naman. Okay po, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sama-sama po muna tayong makinig ng mensahe galing po sa lingkod ng Diyos. Christmas exhortation po. Lahat po na hindi po nakadalo kaninang umaga, so at least ngayong hapon makakapagpakinig po tayo. So, inaanyayahan ko po ang lahat na ihanda po yung ating sarili sa pakikinig. Mamaya, mag-enjoy ka rin sa pagkikipag-usap. Sa ngayon, oras po ng pakikinig. So, ngayon po, hindi ko na po papanagalin. Ibibigay ko na po yung panahon sa ating pastora para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Pwede mo bang batiin yung katabi mo na Merry Christmas? Amen po. Hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon. Yung pong mga usher, sorry po, yung pong mga usher, pwede na po kayo po. Dalawa na lang po ang maiwan. Okay po, dalawa na lang po ngayon. So marami pong salamat. Muli, ngitian mo yung katabi mo at sabihin mo, salamat, nandito ka ngayon. Kasi wala ka doon. Nandito ka. Amen. So purihin po ang Panginoon. Ang ating pong tema ngayon ay Jesus Christ is the reason, na kung saan po ay matatagpuan po natin sa Luke chapter 2 verse 11. Ang sabi po doon, for today in the city of David, there has been born for you a Savior who is a Christ the Lord. Amen. Bago po tayo makinig, let's bow our head and let's pray. Father God, marami pong salamat sa mga oras na ito, Panginoon, sa maikling exhortation ng iyong salita. Hayaan mo na maparangalan ka at madakila at maunawaan po namin, O Lord God, kung bakit po kami nagsa-celebrate ngayon. Hindi po namin ma-miss yung pinaka-importante, O Lord God, na bagay, Panginoon, why we are here today, O Lord God. Salamat, enlighten our mind as we listen to your word, Father God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa mga puso ng bawat isa. Ito po, Lord, ang aming samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Alam niyo po, pagdating po sa Christmas, hindi po lahat ay nagsa-celebrate. Amen? But, buong mundo, amen, basta Kristiyano ay talaga pong sinaselebrate po nila o kinikilala po nila ang kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesus. Unang-una, yung word na reason o ano yung pinakadahilan. Amen. First and foremost, bakit po tayo nandito ngayon ay wala pong ibang dahilan kundi po ang ating Panginoong Jesus. Amen. Walang ibang dahilan kung bakit po tayo nagising kanina umaga kundi po dahil din sa ating pong Panginoon. Minsan po, mga kapatid, this past few days, sino po yung nakatanggap na po ng regalo? Taas ang kamay. Ayan, marami na rin. Sino po yung mga nakapag-turn in month pay na? Next week pa ba? Next week? Wala pa bang bonus? Amen. So, alam niyo po, the best ever gift that we receive in our lives, even po, ay wala pang iba kundi ang ating pong Panginoon. Why? What is the reason? Bakit siya po yung pinakamatinding regalo na pwede po natin matanggap sa ating pong buhay? Because Jesus Christ is priceless. Kung wala ang ating Panginoon, wala po tayong lahat ngayon. Hindi po tayo nag-i-exist. The reason why, kung bakit po tayo nabubuhay, ay dahil po
habagan po tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi po doon sa Luke chapter 2 verse 11, "For today in the city of David, there has been born for you a Savior who is a Christ the Lord." Yung pong kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay nagdala po ng magandang balita. Amen, sa kanila. Na ang kapanganakan ng ating Panginoon, during that time, nung kapanahunan po nila, at maging sa kapanahunan din po natin ngayon, mga kapatid, alam niyo po ba, wala pong ibang pinakadahilan ng kapanganakan ng ating Panginoon, kundi tayo po ay iligtas. Jesus Christ, born, amen, para po tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Kasi sabi po sa aklat ng Roma, kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka perfecto. Amen? Nobody's perfect dito. Lahat tayo, mga kapatid, nag-fail tayo, nag-commit tayo ng pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Pero pinakamaganda doon, mga kapatid, nagbigay ng dahilan ang Diyos Ama upang sa ganon, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi magkaroon ng kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I always say this, basahin niyo po ang Biblia. Marami pong mga tao, mga kapatid, na ine-embrace po yung religion. I always tell, amen? Religion cannot save any people. Basahin mo ang Genesis to Revelation. Wala kang mababasa na relihiyon na makapagliligtas sa tao. Napakalinaw. Gusto ko pong i-emphasize to sa lahat po ng naandito. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 11, "For today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord." Amen? Wala pong reliyon. Hindi po sinabi, "For today, the city of David, there has been born for you a religion." Amen? Wala pong sinabing ganon. Minsan po, niyayakap natin yung reliyon. Amen? For the sake po ng mga naandito po na mga bisita o first time po na nakadalo ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda po ng regalo ng ating Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. I know everybody's here. Lagi pong naririnig ang mga pangangaral na ito. But once and for all, nire-remind tayo ng ating Panginoon na kung saan, amen, si Jesus ay sapat na sa ating pong mga buhay. Minsan po ang mga tao masyadong mapaghanap. Kaya hindi po nagiging masaya dahil hindi po sila nagiging kontento. Sabihin mo sa iyong katabi, makontento ka. Ang taong hindi nakukontento, wala yang kasiyahan. Amen? Pero ang taong kontento, kahit sa maliit na bagay, nagiging masaya yan. Tignan mo yung katabi mo kung masaya. Amen? Para-paraan lang yan eh. Amen? Para-paraan lang po yan. Kaya po, ang sabi doon, Christ is the reason why the birth of Jesus Christ, amen, brings us hope. Nagdala po ng pag-asa ang kapanganakan ng ating pong Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, may pag-asa ako. Huwag mawawalan po ng pag-asa na parang minsan gusto mo nang sumuko. Amen? Dahil may sitwasyon ka na pinagdadaanan sa buhay, pero tandaan mo, kung meron kang Jesucristo sa puso, sigurado ang pag-asa mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Sigurado ang pag-asa mo. Ako po, subok na subok ko po yan sa pamilya ko. Amen? Subok na subok ko po yan sa pamilya ko. I remember my father, nagsisimulang pa lang po ang church noon, na-detect po na may cancer yung father ko. Amen? Way back 1999. Amen?
ng doktor na may cancer yung father ko. Pero sabi ko, Lord, umaasa ako sa iyo, Panginoon. Nananalig ako sa iyo, Panginoon. Amen? Na kung saan yung cancer ng father ko ay pagagalingin mo. At alam niyo po ba, after 6 months, na dapat mag-undergo siya sa chemotherapy, na dapat mag-undergo siya sa mga medical procedure. Amen? Hindi po yun pinahintulot ng Panginoon. Amen? Sapagkat after that, na kung saan ay talagang sabi ko sa Lord, Lord, wala kaming ibang aasahan sa iyo, kundi ikaw lang. Kaya mong pagalingin ang father ko. Umaasa ako sa iyo, Panginoon. And after 6 months, dineclare ng Lord na ang father ko ay cancer-free. Jesus is our greatest hope. Amen? Nabuhay pa po siya ng 20 years. More than 20 years. Nabuhay pa po. In-extend pa po ng Lord ang buhay niya. Amen? At hindi po siya namatay sa cancer. Namatay na lang po siya sa katandaan. Ang tao kasi minsan, maraming pamamaraan ng exit. Namamatay sa karamdaman, namamatay sa aksidente. Amen? At sa iba't iba pa. Kung hindi ka mamatay doon, mamamatay ka pa rin. Bakit? Mamamatay ka rin sa katandaan. Amen. So mga kapatid, Jesus Christ is the reason, amen, why we have joy. Amen. Sabihin mo, joy. Amen. Alam nyo, kahit wala kang na-receive, sabi nga ni Sister Melanie kanina, ay kahapon ba yung kagabi? Sabi niya, sana all. Kasi hindi siya nag-work. Wala daw siyang 13-month pay. Wala din daw siyang bonus. Amen. Napangiti lang ako. Amen. Pero ang tao, amen, alam ko sinasabi lang niya yun. Amen. Pero alam ko naman na talagang naandun din yung kagalakan ng puso niya. Alam niyo po mga kapatid, yung pong kagalakan na hindi kayang ibigay ng pera, yung pong kagalakan na hindi kayang ibigay ng material na bagay, ay kaya pong ibigay ng ating Panginoon. Amen. Jesus Christ is our joy. Kapag meron kang Kristo, you are the most happiest people in the whole world. Amen? Maraming mga taong mayayaman, pero hindi masaya. Amen? Ulitin ko, maraming mga taong mayayaman, pero hindi masaya. Amen? Pero maraming mga taong simple lang at hindi nakakaangat sa buhay, tapos dinagdagan pa na may Kristo sa puso, ay grabe nga talaga yung saya. Amen? Grabe nga talaga yung saya. Amen. Alam niyo po, pag nakikita ko yung mga kapatiran na kung saan ay talagang lumalaban at nagpapatuloy, amen, galak na galak po yung puso ko. Kasi wala ko ibang hinihiling sa Lord eh. Nasabi ko, Lord, tulungan mo silang lahat. Madaknan mo kami. Wala akong ibang pinakakahiling sa Panginoon, kundi ang bawat isa ay manatiling naglilingkod at madaknan ng Panginoon na kung anumang oras siya bumalik, amen, dadaknan tayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Third, Jesus Christ is the reason, amen, kung bakit po tayo napalaya. Sabihin mo sa iyong katabi, napalaya ka. Hindi lang po tayo pinalaya, pinatawad pa po tayo ng ating Panginoon. Kanina pong umaga sa church, ang ganda po ng message about love. Amen po. Jesus Christ, the reason why God gave Jesus for us to experience the love of the Father. Amen? Kasi meron kanta sa 1 John chapter 4, 7 and 8. Young people pa lang po ako noon. Lagi pong kinakanta namin yan. Ito po yung sabi sa kanta. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God. Amen po. Lahat ng may Kristo sa puso ay marunong umibig at marunong magpatawad. Alam niyo po, ilang araw na lang o ilang linggo na lang ang natitira sa year 2023. Nire-remind po tayo, umattend po ako ng Christmas party ng aking apo. Tinanong po ng principal ang mga estudyante, what is the meaning of Christmas? Meron pong isang bata na pumunta doon sa harapan at sinabi niya, Christmas is giving and forgiving. Imagine
ninyo, maliit na bata, nasabi niya yun, na-amaze ako, nakikinig ako sa kanya. Galing niya. Maliit pa lang siyang bata, pero naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng Kapaskuhan, na ang Kapaskuhan ay pagbibigay, pagpaparaya, at pagpapatawad. Kaya mga kapatid, once and for all, yung pong wala kaninang umaga, amen? Ito po yung message kaninang umaga. Gusto pong i-repeat, amen? Meron pa po tayong ilang linggo, ilang araw na natitira. Kung meron ka pa kinikimkim ng sama ng loob, o galit o tampo, kahit kanino man, huwag mong hayaan na salubungin mo ang year 2025 na dala-dala mo ang tampo na yan, ang galit na yan, sapagkat pag may galit ka sa puso, pag may galit ka o may tampo ka sa puso, yan ay blocking sa blessing. Amen? Parang alulod. Kapag may bara, hindi makakadaloy ng husto ang tubig. Amen? Kahit anong sahod mo, hindi ka makakasahod. Bakit? Sapagkat ang hindi pagpapatawad ay isang paraan para hindi ka pagpalain ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad ka. Kahit yung may mga utang sa inyo na hindi nagbabayad, amen, Andrew! Amen! Praise God! I experienced that. Why? I say this? Praise God! Na-experience ko yan. May utang, merong taong may utang sa akin. Malaki. Nakakaramdam ako ng galit sa kanya kasi hindi niya ako binabayaran. Pero nag-pray ako kay Lord, Lord, tumatayo ako sa pulpito. Ayoko nitong nararamdaman ko. Panginoon, tanggalin mo yung galit ko. Tanggalin mo yung sama ng loob ko sa kanya. Panginoon, alam niyo po, ang galing ni Lord. Yung inis at yung galit ko sa tao na yon, unti-unting tinanggal ni Lord. At alam niyo po ba, imbis na galit at inis ang maramdaman ko sa kanya, mga kapatid, hindi po, pag-ibig po. At ito pa po matindi, kinausap ako ni Lord, anak, i-bless mo siya. Sabi ko, Lord, laki na nga ng utang niya. I-bless ko pa siya. At sabi ni Lord, puntahan mo siya. Puntahan mo siya sa bahay. Nung pagpunta po namin, tila pagbubuksan kami, tila hindi. Kasi siguro nga akala niya maniningil kami. Pero po nung pagpasok ko po sa kanila, nagdala po kami ng prutas, nagdala po kami ng manok, lechon manok, binigay ko po sa kanya. Nung paalis na po kami, sabi po ng Espiritu ng Panginoon, i-bless mo siya, bigyan mo siya. Sabi ko, Lord, ikaw ba yan? Alam niyo po, ang sarap palang magpatawad. Sabihin mo sa iyong katabi, ang sarap palang magpatawad. More than, kulang-kulang 300,000 po utang niya sa akin. Pero hindi ko na po yung sinigay. Sa panahon po ngayon, sabi ng anak ko, Ma, bakit gano'n? Bakit ganyan? Kailangan natin yan sa pag-aaral ko. Bakit hindi gano'n? Sabi ko, anak, ayan. Pag po kayo lalapit sa akin at mangungutang, ha? Sigurado sisingilin ko po kayo. Amen po. So, purihin po ang Panginoon. Jesus Christ is the reason. Minsan may mga bagay tayo na hindi natin kayang gawin. Pero kapag tayo po ay kinakasihan ng Espiritu ng Panginoon, yung bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa natin. Dahil alam natin na ang Panginoon ang nangunguna sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kapatid, lagi niyong tandaan, amen, hanggat may buhay, amen, hanggat ginigising tayo ng ating Panginoon, may dahilan para tayo ay mabuhay dahil may mission pa po tayo. Amen po. Maraming pong salamat sa bawat isa. Amen po. Kahit na anong dumating na sitwasyon, kahit na anong dumating na okasyon, wag po tayong makakalimot sa ating Panginoon. Kalimutan mo na lahat ng bagay. Wag mo lang kalimutan ang ating Panginoon. Bakit? Siya yung buhay natin. Siya yung lakas natin. Siya yung pag-asa
natin, siya ang lahat-lahat sa buhay po natin. Amen po. God bless you all and Merry Christmas. Amen po. Kalimutan mo lang lahat, pati utang. Huwag lang yung Panginoon. Kasi yung Panginoon naman yung nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan natin. No? So ngayon po, excited na ba yung mga mag-present? Sino na po excited na makapanood ng presentation ngayon? Sino kaya kuya? Ang sabay-sabay. Diba? Kasi last time, medyo sabay-sabay. Ngayon kaya Dati kasi sabay-sabay. Sabay-sabay. Ngayon sabay-sabay na yan. Yun. Mamaya makikita natin yan kung sino yung department na sabay-sabay. Yan. May premyo yan. Okay, sino kaya yung department na sabay